Minsan ba bigla na lang kayong mapapaisip na kunwari nakahiga ka lang o kaya nagkakape ka, mapapaisip ka na, "Paano kung hindi ako makahanap ng work kaagad? Paano kung magtagal pa?" Maraming mga what ifs. Yun yung naramdaman ko, na-feel ko, naisip ko kagabi. Sinulat ko siya kaagad ngayon. Isi-journal ko lang siya dapat pero i-record ko na lang din siya para ma-address. Hi, I'm Sai. Na-redundant yung position ko last week. So now, nasa process ako ng paano ko hinahandle yun. First time nangyari sa akin yun. And ano yung ginagawa ko habang naghahanap ako ng next gig ko. Ang gusto kong mangyari sa video na to is ma-explain sa inyo na tao lang din ako. Nakakaramdam pa rin ako ng takot, uncertainties. Pero gusto ko i-explain dito kung paano ko siya wini-work through. Yung mga what ifs na paano kung offeran ka ng sobrang baba? Well, let's say hindi naman sobrang baba, pero dahil naghahanap ka ng work, and then kung ito lang yung kaya ibigay ng company, kukunin mo na ba? Paano kung matagalan pa? 3 months, 6 months, 9 months, or even a year bago ka makahanap ng work. Then, yun, yung mga tipong ganun na naiisip mo. Siguro kaya natin na nararamdaman yun or kaya natin siya na i-experience. Normal lang siya na maramdaman natin after a major career disruption. Nasabi ko lang yun kasi tulad ko, first time ko lang na-experience yun eh. So, marami pa rin tumatakbo sa akin. And alam ko sa previous videos ko na kailangan nating tanggalin yung mga what ifs na yon para maging positive. Pero tao lang din eh. Tao lang din ako. And minsan talagang nandyan pa rin yung takot. Naalala ko lang kasi merong nag-reach out sa akin na isang friend. Then sabi niya, tara Sai, call tayo para baka kailangan mo lang ng kausap. Then nung nag-uusap na kami, sabi niya sa akin, ako nga 1 year. 1 year and a half bago ako nakahanap ng trabaho. So parang, alam mo yun, yung epekto sa'yo na paano ko, paano ko sa akin mangyari yun? And yung friend ko na to, well off naman sila. So parang, hindi naman sa sinasabi ko dahil well off siya, pero meron silang kakayanan. Ako marami, yung pera ko allocated na yun automatically. Kaya yung fear na yun parang bumabalik sa akin na dapat magkaroon ako ng work para mag-balance ulit lahat. Yun yung uncertainty na ayokong nararamdaman. Ayoko talaga. Pero, tulad din ng sabi ko, baka imposibleng ako lang yung nag-iisa. So, baka kayo na nanonood, ganun din na experience nyo. So, alam niyo yun, hindi siya unique. Lahat tayo may ganun. Meron tayong, naisip natin yung mga uncertainties na yun. Naisip natin yung mga fears na yun. Then, yung next kong sinulat dito, para lang maging positive talaga tayo, no? Mindset shift and reframe. Kasi iisipin mo
parang failure to eh. Nag-fail ka sa something, pero hindi. Yung experience na to, kaya may ganto is kahit na nag-fail tayo, kahit na parang paulit-ulit, kahit parang hindi natin nakikita yung outcome, merong learning dito. Kaya dapat magkaroon tayo ng power to push through one more day, one more time. Tipong ganun. Kasi tulad ng sabi ko sa ibang videos, nagre-reflect din ako eh. Kaya ako ginagawa itong mga videos na to also help me. And well, sana makatulong din sa inyo. Hindi natin control lahat ng outcome, pero merong mga bagay na control tayo. Skill building. Take courses. Yan yung gagawin natin. Mag-upskill ka. Next, networking. Pagka nag-reach out ka, network, try to talk, anong meron dito, pwede mo ba ako tulungan, yung mga tipong ganon, nag-work din yun. Then, obviously, yung next natin is yung job application natin. Minsan nakakapagod, pero kailangan mag-push through tayo. Kailangan merong ang power. One more day, one more, yung talagang isa pa, magsisend pa ako ng isa pa, baka ito na yung company na yun. Then, after nun, tiny wins. Yun ang mga wins natin na, well, celebrate natin. Bili tayong chocolate, bili tayo ng Coke, yes, soft drinks. Kung hindi kayo nag-soft drinks, matagal na akong hindi nag-soft drinks kasi acidic ako. Kapag hanap ka ng taong tutulong sa'yo or na network mo, celebrate. Bili ka ng favorite food mo. Bili ka ng favorite cola mo. Ganon. Yun siya. Then, moving on, yung practical coping tools na isip ko lang din, linagay ko siya dito na kailangan ko pa rin mag-continue to journal. Of course, itong mga sinishare ko sa inyo, ito yung mga bagay na okay lang share. Syempre yung journal mo, sa'yo talaga yan. So keep it para pwede mo balikan. Then, yung nasabi ko sa previous video ko na magkaroon ka ng routine, yun pa rin yun. Kung may routine ka kung wala kang routine, gumawa ka ng routine, tapos ayusin mo na lang yun para, alam mo yun, makakuha ka ng confidence, ng lakas, ng energy level para mag-push through. Then, next kong linagay dito is yung support system mo. I mean, sino pa ang pinakamalapit mong support system kundi family mo? Honestly, hindi pa ako nakatawag ulit sa parents ko, pero gagawin ko talaga siya this week. Then, reach out to your friends. Meron, yung mga friends natin, sila rin yung mga parang talagang family na natin na, alam mo yun, tutulong din sila, pero sasabihin nila yung totoo. Yun mga tunay na kaibigan. Mahirap sabihin, kunwari sinabi nila, mahirap ngayon makahanap ng work talaga. Accept mo yun, kasi yun talaga yun eh. Yun yung uncertainty. Pero, di ba, hindi mo naman hawak yung future eh, malay mo. Then, kung talagang masyadong mabigat na and may kakayanan kang gumastos, why not seek of for a professional help? Wala pa ako sa ganong instance, pero may points sa life ko na kailangan ko ng professional help. Di ko alam kung kailangan ko i-open yun, pero tingnan natin the next few videos. Then, yung next natin, I look forward to the future. Ganun siya. Para mawala, ang ginawa ko ngayon, para mawala yung doubt ko, okay? Ang ginawa ko ngayon, sabi ko, ang goal ko ngayon, 3 lang. Mag-a-apply lang ako ng 3 roles na gusto ko talaga. Walang networking, walang upskilling. Yan lang. Short-term goal. Okay naman siya. Natapos ko siya.
nakapaggawa ako ng gantong script para sabihin sa inyo. And then next, ano yung mga long-term goal ko sa isip? Itong YouTube, currently hobby pa siya. Pero natutuwa na ako ngayon. Nakakapag-share ako, mas maganda yung ganito. Nasasabi ko out loud for some reason. Di ko alam why. Then, yung mga what ifs, yung mga doubts na naiisip natin, hindi yun ibig sabihin na this day, mag-give up ako. Hindi. Pahinga lang tayo. Part lang talaga siya ng process. Feeling ko yun ang dapat nating isipin. Part lang talaga siya ng process. Yun yung mga yun yung mga nakakatakot isipin kapag na umikot-ikot ka sa loop na yun. Gusto ko lang din ilabas sa system ko. Baka kasi mamaya kailangan ko lang ilabas sa system ko. Then, kayo, meron ba kayong mga current big what ifs na naisip nyo? And paano nyo siya hina-handle? I mean, pwede kayong mag-share para yung ibang tao makita rin nila. Baka may same fears din sila, same what ifs, and then hindi nila alam kung paano i-handle. Then, na-handle nyo ng mas maganda, better. And tingnan natin kung ano yung next topic ko pa. Ito yung mga naisip ko ngayon, gusto ko lang din i-share kaagad para talking, yung sinasabi ko sila out loud, naiisip ko kung ano yung mga dapat kong gawin pala. Tapos i-share ko lang din ulit pabalik sa inyo. Pero yun na muna guys, and maraming salamat sa mga nag-view or nanonood ng video ko. From 65, nasa 69 na ako ngayon. And, well, kung natutuwa kayo, mas better yun. Ako magagawa lang ako ng video. Meron akong goal in mind, so gagawin ko lang siya moving forward. So, yes, thank you ulit sa inyo. Thank you sa time nyo, and see you in the next video.